Hallelujah! Magandang araw po sa ating lahat. Kamusta ang iyong linggo? Mula sa linggong ito, marami akong nakikita sa kalye dahil sa GCQ. Ngunit sa mga oras na tulad nito, inasang kong mas malagaan mo ang iyong kalusugan at mapanatili ang isang malusog na buhay. Inasang ko na ang coronavirus ay mawala sa lalong madaling panahon upang maaari tayong magtipon, harapin ang bawat isa, purihin at sambahin ang Diyos. Amen po ba? Amen. Hallelujah! Amen. Ngayon, tingnan natin ang salita kung ano ang sinasabi ng Diyos sa atin sa oras na ito. Genesis chapter 15, verse 1 hanggang 6. Sabay-sabay po natin basahin, verse 1. Pagkaraan ng lahat ng ito, si Abraham ay nakaroon ng isang pangitiin. Sinabi sa kanya ni Yahweh, Abraham, huwag kang matakot, ako ang iyong kalasak na makiingat sa iyo. Bibigyan kita ng napakalaking gantimpala. Verse 2. Ngunit sinabi ni Abraham, Panginoong Yahweh, ano pang kabuluhan ng gantimpala mo sa akin kung wala naman akong anak? Wala akong tagapangmana kundi si Eliezer na taga Damasco. Verse 3. Hindi mo ako pinakaluban ng anak, kaya ang alipin kong ito ang mangmamana ng aking ari-arian. Verse 4. Subalit sinabi ni Yahweh, hindi isang alipin ang iyong magiging tagapangmana, ang sarili mong anak ang magiging tagapangmana. Verse 5. Tinala siya ni Yahweh sa labas at sinabi sa kanya, tumingin ka sa langit at masdan mo ang mga bituin, mabibilang mo ba yan? Kanyan karaming ang magiging lahi mo. Verse 6. Si Abraham ay sumampalataya kay Yahweh at dahil dito siya itinuring ni Yahweh bilang isang taong matuwid. Amen. Everybody say amen? Amen. Upang ibut ang mensahe na yon. Ngayon may isang eksena kung saan ipinangako ng Diyos kay Abraham na bibigyan siya ng isang tagapangmana na anak. Ngunit sinabi ni Abraham sa Diyos na wala siyang anak at si Eliezer ng Damasco ay magiging tagapangmana niya. Ngunit sinabi ng Diyos na ang lumalabas sa katawan ni Abraham ay magiging tagapangmana. At sinabi ng Diyos na ang mga inapo ni Abraham ay dumami, higit sa bilang ng mga bituin sa kalangitan. At si Abraham ay naniwala sa salita ng Diyos. At ang Diyos ay naniniwala sa paniniwala na iyon. Ipinangako ng Diyos kay Abraham na bibigyan siya ng tagapangmana at makukuha niya si Isaac. At sa pamamagitan ni Jacob, ang mga anak ni Isaac, ang 12 lipi ng Israel ay nabuo at napakaraming mga Israelita ang lumabas. Nangangahulugan ito, itinupan ng Diyos ang kanyang pangako kay Abraham na marami pang mga inapo tulad ng mga bituin sa kalangitan. Ang tama ng sermon na yun ay Diyos na tumutupad sa kanyang pangako. Taos puso akong umasa na ang Diyos na gumagawa ng kanyang pangako sa pamamagitan ng mensahe na yun ay papalain na maranasan ito sa ating buhay. Nakaroon ka ba ng appointment o pangako sa iyong mga kaibigan? Sigurado ako na mayroon ka. Ang pinakakaraniwang appointment ay isang pangako sa oras. Halimbawa, kumawa ako ng appointment upang makilala ang aking kaibigan sa 10 a.m. sa harap ng Jollibee. Mayroon ka bang karanasan na lumabas hanggang eksaktong 10 a.m.? Kung mayroon ka, nakilala mo ba ang maraming mga kaibigan na itinalaga upang makilala ka sa pamamagitan ng 10 a.m.? O nakita kayo na ba sa huli? Nakirinig na ba kayo ng oras ng Pilipino o oras ng Koreano? Ito ay isang term na nangmula sa katotohanan
na ang karamihan sa mga tao ay lumabas sa 30 minuto huli. Di ba? Ito ay isang oras na pangako na sa gayon. Maraming mga tao ay hindi ito natutupad ng madali. Ngunit halimbawa, ano sa palagay mo ang iyong gagawin kapag narinig mo na mayroon kang isang tiket sa konsyerto para sa iyong paboritong idolo na pasong mo ng 10 a.m.? Kumusta naman ang mga idolo tulad ng BTS at Twice? Paano kung ito ay isang talagang tanyag na idolo? Hindi mahalaga kung sino ang hindi nakikipag-usap. Maghihintay rin sila ng linya bago ang 10 a.m. para sa itinalagang pagpasok. Hihintayin kanila bago ang itinalagang oras. Tama ba? Tulad nito, makikita ng mga tao na sila ay mahusay na panatilihin at hindi depende sa kung sino sila. Ngunit ang ating Diyos ay ang napapatupad ng pangako. Hindi ito nakasalalay sa kung sino ka. Kahit sino tayo, dapat niyang tuparin ang mga pangako na ginawa ng Diyos. Ngunit, may isang kondisyon. Iyon ay tinutupad niya ang kanyang pangako sa mga naniniwala sa pangakong iyon. Basahin ulit ang huling taluton ng mensahe na iyon. Sabay-sabay po natin basahin verse 6. Si Abraham ay sumampalataya kay Yahweh at dahil dito siya'y itinuring ni Yahweh bilang isang taong matuwid. Everyone say amen? Amen. Sinabi ni Abraham na naniwala siya sa salita ng Diyos. At sinabi ng Diyos na naniniwala siya kay Abraham na naniniwala sa salita bilang katuwiran. Si Abraham na naniniwala sa salita ng Diyos na nagsabing ibibigay niya ang kanyang tagapangmana ay makakaroon ng isang anak na si Isaac. At si Abraham na naniniwala sa salita ng Diyos na mayroon siyang mga anak na tulad ng mga bituin sa kalangitan ay bumubuho ng isang malaking bilang ng mga Israel sa pamamagitan ni Jacob. Ang dahilan kung bakit natanggap ni Abraham ang pangako ay dahil sa naniwala siya sa salita at pangako ng Diyos. Mga kapatid, naniwala ba kayo sa salita ng Diyos? Naniwala ka ba talaga? Amen po ba? Amen. Maraming salita at pangako ng Diyos sa Biblia. Kapag naniwala tayo sa pangako na iyon, maaaring nating maranasan ang pangako na iyon ng buo. Una, hindi natin ito nabasan na iyon. Basahin natin ang John chapter 3 verse 16. Sabay-sabay po natin basahin verse 16. Sapagkat kayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi makaroon ng buhay na walang hanggan. Everybody say amen? Amen. Nangako ang Diyos na ibinigay niya ang kanyang nag-iisang anak sa mundong ito na ang sinumang naniwala sa kanya ay hindi mapapahamak kundi makaroon ng buhay na walang hanggan. Naniwala ka ba sa pangakong ito? Amen po ba? Amen. Hahanapin ang isa pang salita ng Diyos. It's Mark chapter 16 verse 17 hanggang 18. Sabay-sabay po natin basahin verse 17. Ang mga sumasampalataya ay bibigyan ng kapangyarihang gumawa ng mga himala sa pangalan ko'y mapapalayas sila ng mga demonyo at magsasalita ng iba't ibang wika. Verse 18.
Hindi sila mapapahamak kay dumampot sila ng ahas o makainom ng lason at gagaling ang mga may sakit na papatungan nila ng kamay. Everybody say Amen? Amen. Naniniwala ka ba sa salita ng Diyos na ang mga tanda ay sasamahan sa mga naniniwala kay Jesus at tatanggap ng banal na Espiritu? Naniniwala ka ba talaga? Hahanapin natin ang iba pang mga talata. It's Revelation chapter 22, verse 20. Sabay-sabay po natin basahin verse 20. Sinasabi ng napapatotoo sa lahat ng ito, tiyang na nga darating na ako. Amen. Dumating ka nawa, Panginoong Jesus. Everybody say Amen? Amen. Naniniwala ka ba sa salita ng Diyos na ipinangako ni Jesus na muling darating? Tiyang na pabalik si Jesus. Kaya binigyan tayo ng Diyos ng salita at pangako. Ito ay upang maniwala sa salita ng pangako ng Diyos na maaari mong maranasan ito. Tiyang na tutuparin ng Diyos ang salita ng pangako. Ibibigay niya ang buhay na walang hanggan sa langit sa mga naniniwala kay Jesus. Makakaroon din ng mga palatandaan ng mga naniniwala kay Jesus Kristo at sumusunod sa mga tumatanggap ng banal na Espiritu. Kung pinalayas natin ang mga demonyo sa pangalan ni Jesus Kristo, lalabas ang mga demonyo. Ilagay ang iyong kamay sa taong may sakit sa pangalan ni Jesus Kristo at ang kanyang sakit ay alis. At si Jesus ay tiyang na darating muli. Maraming mga tao na naninirahan sa mundo ang madalas na nasasabi na ito ang wakas ng mundo. Ang pagtingin lamang sa insidente ng coronavirus ay hindi kailanman naging mahirap sa mundo at bansa. Darating na si Jesus. Ngunit walang nakakaalam kung kailan at anong oras. Ngunit tulad ng ipinangako niya, malapit na siyang dumating. Habang nabubuhay tayo sa huling sandaling ito, dapat tayong maniwala at umasa sa salita at pangako ng Diyos. Amen po ba? Amen. Hindi ka lamang makapaniwala minsan. Kailangan mong paniwalaan ito hanggang sa wakas. Si Abraham sa mensahe ay mga 70 taong gulang nang siya ay ipinaako ng Diyos. Ang mga 30 taon makalipas, sa edad na 100, nakakuha siya ng isang anak na si Isaac. 13 taon ay may kaling oras? Ang tagal nating hindi nakita. Ngunit, naniwala si Abraham na ang salita ng pangako hanggang sa wakas. Pagkatapos sa edad na 100, nakuha niya ang pangako ng Diyos, ang tagapangmana at anak na si Isaac. At ang paniniwala ni Abraham, si Abraham ay namatay. Ngunit ang kanyang pananampalataya ay nabubuhay at maraming mga inapo ng mga Israelita. Hallelujah! Amen! Kagampanan ng Diyos ang kanyang pangako. Kung naniwala ka sa salita ng Diyos hanggang sa wakas, ang nagtiyaga hanggang sa maranasan mo ito, tiyang na makakaranas ka nito. Amen po ba? Amen! Taos-puso kong inasan na ang lahat sa atin na naniwala at kumikilos ng mga salita ng kanilang mga pangako ay makakaranas ng mga ito. Minsan, sa tingin mo ay parang hindi totoo ang salita ng pangako ng Diyos. Ngunit, tandaan na ang Diyos ay nagtatrabaho upang matupad ang salita ng pangako kahit na hindi ito nararamdaman.
ang mga salita ng Diyos ay hindi magbabago. Hindi magbabago. Amen po ba? Amen. Tiyak na tutuparin niya ang mga pangako. Amen po ba? Amen po ba? Amen. Manalangin po tayo. Lord, salamat sa pagpibigay sa amin ng salita ng Diyos. Mangyaring panubay sa amin na palagi kaming naniniwala at umasa sa salita ng Diyos sa aming buhay. Tiyagaan naranasan namin ang salita nito. Minsan mahirap panindigan ang salita ng pangako. Sa pamamagitan ng banal na Espiritu na laging tumutulong sa atin, magpapatuloy tayo sa pangako ng Diyos hanggang sa wakas at magtiwala dito upang makaranas tayo ng salita. Mangyaring panatilihin kaming ligtas sa mayram ng mga sitasyong ito dahil sa coronavirus at hayan kaming umasa sa banal na Espiritu na tumutulong sa amin sa tamang oras at maranasan natin ang maging malapit sa Kanya. Salamat po. Manalangin ako sa pangalan ni Jesus. Amen.